Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Huwag ka nang matakot, MS Snyder. Hindi ko lang susuportahan ang inyong mga negosyo dahil aalagaan din kita ng husto sa sandaling makipag-inuman ka sa akin. Tumawa at niyakap pa ng husto ni Zane si Tanya bago tumalikod para maglakad papasok sa city. Maraming mga sibilyan ang nakaramdam ng frustration sa kanilang mga sarili pero hindi pa rin nila nagawang ilabas o ipakita man lang ito sa harap ni Zane. Alam ni Tanyang hindi na siya makakawala pa sa ginagawang ito ni Zane, kaya sumuko na lang siya at pumikit habang nauubos na ang pag-asa sa kanyang dibdib. Kasalukuyan na siyang nababalot ng desperasyon sa mga sandaling ito. Nagsisi na ng husto si Tanya sa kanyang ginawang pagpunta rito. Nakinig na lang sana siya sa kanyang pamilya na nagbabala sa kanyang huwag umalis at makipag-usap sa ibang tao ng mag-isa. Tigil! Pero isang nanlalamig na boses ang narinig ng lahat sa mga sandaling ito. Kasabay nito ang paglalakad ng isang imahe ng tao mula sa gitna ng mga naghihintay na refugee sa gate ng garrison. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang sarili, nagalit siya ng husto sa kanyang mga nakita. Inakala niya na wala nang mas titindi pa kay Jonas, pero hindi niya inaasahan na mas magiging masahol pa pala rito si Zane. Paano nito magagawang kunin ang isang babae sa harap ng maraming tao? Mas masahol pa ito kaysa sa isang halimaw. Si Daryl ang emperor ng Westrington, kaya agad siyang nairita at napahiya noong malaman niya na mayroon palang ganitong klase ng tao sa kanyang pamumuno. Dito na biglang napatingin ang lahat kay Daryl, lalo na kay Tanya. Natatakot na tiningnan ni Tanya si Daryl habang nanginginig ng husto ang katawan nito sa sobrang kaba. Ililigtas kaya ako ni Darren? Napakagat na lang sa kanyang labi si Tanya habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Naantig siya sa ginawa ni Daryl pero agad din siyang nagalala para rito. Inisip niya na isa lang ordinaryong tao si Daryl na lumikas mula sa World Universe. Kaya paano magagawang talunin ni Darren si Zane? Ang isang ordinaryong tao at ang anak ng isang importanteng opisyal sa Westrington ay may magkaibang level ng katayuan sa lipunan. Sino ang hayop na ito? Nag-react na rin si Zane habang nanlalamig na tumitingin kay Daryl. Nagsalita ito gamit ang naiinis na tono ng kanyang boses. Ako ba ang kinakausap mo, bata? Nanlalamig namang sumagot si Daryl ng, oo, ikaw ang kinakausap ko. Nagalit ng husto rito si Daryl habang nanlalamig na sinasabing, sigurado ako na ikaw ang anak ng garrison commander sa Green Dragon City na si Nathan, tama? Paano nagawa ni Nathan na isang importanteng ministro na magkaroon ng isang walang kwentang anak na kagaya mo? Nagawa mong kunin ang babaeng iyan sa harap ng lahat, hindi ka ba natatakot na makarating ang balitang ito sa Royal City na siyang magdadala ng malaking problema sa pamilya Santos? Puno ng lakas na nagsalita si Daryl. Nanlamig ang itsura ni Daryl noong sabihin niya iyon na para bang nakikipag-usap siya sa isang kriminal. Siya ang emperor ng Westrington, kaya paano siyang hindi maiinis na makita ang aroganteng mga kamag-anak ng isa sa kanyang mga ministro. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang mga sinabi ni Daryl, agad nilang napansin ang matalim nitong mga tingin. Oh, ano ang nangyayari? Isa lang refugee ang taong ito, kaya paano siyang nagkaroon ng ganito kalakas na aura? Kahit na natitigilan si Zane. Nabablangko nitong tiningnan si Daryl, matagal-tagal din itong hindi nakapagsalita sa kanyang pwesto. Sino ba ang taong ito? Ang lakas ng loob niyang sermonan ako sa harap ng maraming tao ah. Kahit na si Zane ang anak ng commander sa Green Dragon City, madalang pa rin siyang umaalis sa Green Dragon City na gate paano pa kaya ang pagpunta sa Royal City. Kaya hindi niya alam na ang emperor na pala ng Westrington na si Daryl ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Pagkatapos ng ilang segundo, nag-react na rin si Zane. Nang mamaliit nitong tiningnan si Daryl habang sumisigaw ng, ngayong kilala mo na pala kung sino ako, pero nga gawa mo pa rin akong pagsalitaan ng ganyan, pagod ka na nga sigurong mabuhay. Dito na biglang sumigaw si Zane sa mga sundalo. Ano pa ang tinatayo-tayo niyo riyan? Kunin niyo ang lalaking ito. Iwanan niyo siya sa bundok at ipakain sa mga lobo. Nagtunog arogante si Zane habang sinusubukang sindakin si Daryl. Naniniwala siya na isa lang ordinaryong sibilyan si Daryl na naiinis sa kanyang mga ginagawa at gusto lang nitong magpakabayani para mailigtas ang magandang babae na kanyang hawak.
Naisip ni Zane na hindi niya na kailangan pang isipin ang isang ito. Dito na biglang sumugod paabante ang mga sundalo bago paligiran sa lahat ng direksyon si Daryl. Maraming tao ang umatras at napalayo sa kanila. Natatakot ang mga ito na madamay sa nangyayaring gulo sa City Gate. Pero nakaramdam pa rin sila ng pag-aalala para kay Daryl habang nagsisising iniiling ang kanilang mga ulo. Ito na ang katapusan ng lalaking ito. Oo, kahit nakahanga-hanga ang ipinakita niyang katapangan, anak pa rin ng commander sa Green Dragon City Garrison ang kanyang binangga. Kaya paano niya magagawang manalo rito? Masyadi itong nagpadalos-dalos. Sayang lang dahil malaki ang mawawala sa isang ito. Inisip ng lahat na nagpapadalos-dalos si Daryl noong tumayo ito para tulungan si Tanya. Darren! Nabahala ng husto rito si Tanya habang nagpapatuloy sa panginginig ang kanyang katawan. Naging kasing concerned ng kanyang mukha ang pag-aalala na kanyang nararamdaman para kay Daryl. Sumigaw na lang ito ng, umalis ka na, dali. Wala ka namang kinalaman pa rito. Kaya tumakas ka na, bilisan mo. Nagdadalawang isip si Tanya na makita ang pagpasok ni Daryl sa isang gulo nang dahil sa pagtatanggol nito sa kanya. Nagkataon lang din ang kanilang pagkikita na parabang dalawang mga halaman sa ilog na magkasabay inanod at tumama sa isa't isa. Pero, tahimik lang na tumayo roon si Daryl na parabang wala siyang narinig kay Tanya. Tiningnan niya ang mga sundalo na pumaligid sa kanya pero hindi pa rin nagpatinag ang seryoso niyang itsura. Hoy bata! Inobserbahan ng Captain si Daryl at nanlalamig na sinabing, ang lakas talaga ng loob mo. Paano mo nagawang hamunin si Mr. Santos? Kung alam mo pa ang makabubuti sa iyo, sumuko ka na lang para mabawasan man lang ang sakit ng katawan na mararamdaman mo nang dahil sa ginawa mong ito. Agad na pinutol ni Daryl sa pagsasalita ang Captain. Ikaw ang Captain ng mga bantay sa City Gate, nanlalamig na sinabi ni Daryl. Humahanga ako sa ginawa mo pero hindi ko inasahang tutulong ka kay Zane na mangbuli ng isang inosenteng tao. Isang malaking pagsisisi para sa buong Westrington ang pagkakaroon ng mga ganitong klase ng taong nagbabantay sa Green Dragon City Gate. Nagmukhang seryoso si Daryl nang sabihin niya iyon. Tama. Ito rin ang Captain na nanampal kay Jonas at umani ng papuri ng lahat kanina. Sa loob ng isang iglap ay naging isa siyang Captain na tumulong kay Zane na dukutin ang isang babae sa harap ng maraming tao. Agad na binawi ni Daryl ang naging papuri niya sa isang ito. Ano? Natigilan ng Captain nang marinig niya ang mga syanbi ni Daryl. At pagkatapos ay tumawa ito at naiinis na sumagot ng, isa ka lang lalaking wala sa lugar. Sino ka ba sa tingin mo? At bakit ko kailangan ng appreciation mo? Tumigil na sa pagsasalita ang Captain, at sa loob ng isang kaway, agad na siyang sumugod kasama ng ibang mga sundalo kay Daryl. Buwisit! Nagalit dito si Daryl. Ayaw na niyang magsayang ng oras sa pakikipagtalo, kaya agad niyang ginamit ang kanyang internal energy para salubungin ang mga papasugod na sundalo. Darren, huwag! Agad na nagpanik si Tanya, gusto niya sanang hikayatin na umalis si Daryl. Pero agad na tinakpan ni Zane ang kanyang bibig bago pa man siya makapagsabi ng kahit na ano. Ms. Snyder, nakangiting sinabi ni Zane. Bakit ba alalang-alala ka sa hindi marunong lumugar na lalaking yan? Isa ba siyang tagasunod mo? Kung ganoon ay tutulungan na kitang magturo sa kanya ng leksyon. Dapat lang na malaman niya kung saan dapat siya lumugar para maisip niya kung sino ang mga taong hindi niya dapat banggain sa hinaharap. Hindi nakalimutang humanga ni Zane sa magandang hubog ng katawan ni Tanya habang nagsasalita. Namula si Tanya at nagpumigla sa kamay ni Zane, pero agad siya nitong hinawakan ng mahigpit hanggang sa hindi na ito nakagalaw pa ng kahit na kaunti. Kasabay nito ang pakikipaglaban ni Daryl sa mga sundalo. Bang! 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 Nakarating na si Daryl sa isang cultivation level na kung saan ay hindi na magiging banta maging ang mga Haven Ascension cultivator sa kanya. Kaya wala na lang para sa kanya ang mga sundalong ito. Dito na niya nagawang patumbahin ang lahat ng ito sa lupa sa loob ng ilang saglit. Hindi man lang nagawang gamitin ni Daryl ang malaking bahagi ng kanyang lakas. Siguradong mamamatay ang mga sundalong ito sa sandaling hindi siya magpakita ng kahit na kaunting awa sa mga ito. Itinaas ni Daryl ang kanyang paa, at tinadyakan ang Captain papunta sa lupa. Sumigaw ang bumabaluktot na Captain sa sobrang sakit, hindi na niya nagawa pang patayuin ang kanyang sarili.
Hindi nagtagal ay wala nang natira na kahit isang sundalo sa city gate. Dito na nagmamalaking tumayo si Daryl habang tinitingnan si Zane at sinasabing, pakawalan mo na siya at baka sakaling mapatawad pa kita. Hindi naman agad na sumagot dito si Zane. At sa halip ay natigilan ito sa kanyang mga nakita. Ano ang nangyari? Sigurado akong walang kwenta ang lalaking ito. Mukhang isa nga siyang disipulo ni Emmett Snyder. Paano niya nagawang maging ganito kalakas na umabot sa punto na kung saan ay nagawa niyang pabagsakin ang ilang dosenang mga sundalo sa loob lang ng isang iglap? Ang mga sundalong ito ay itinuturing ng mga elite sa buong Green Dragon City Gate. Wow! Natigilan din ang lahat sa kanilang mga nakita. Nandito ang mga sundalo ng Green Dragon City Gate para bantayan ang border, kaya siguradong nagtatanglay ng matinding lakas ang mga ito. Pero nagawa pa ring talunin ng lalaki, sa harap ni Zane ang lahat ng ito sa loob ng isang iglap. Wala nang kahit na sino sa mga sundalo ang nakatayo matapos ng ginawa sa kanila ni Daryl. Napatitig naman dito ang nabablangko sa kanyang sarili na si Tanya. Paanong naging ganito kalakas si Darren? Hindi ba't isa lang siyang ordinaryong mamamayan ng World Universe na lumikas sa digmaan? Paano siya nagkaroon ng ganito katinding lakas? Napaatras dito maging ang nakataling si Jonas sa isang tabi. Binigyan nito si Daryl ng isang nagugulat at naiinis na tingin. Isa rin palang cultivator ang lalaking ito. Kaya pala nagawa niyang tumayo sa harap ni Zane. Pero kahit nagaano pa siya kalakas, mag-isa pa rin siya. Nagawa na niyang hukayin ang kanyang libingan noong banggain niya si Zane. Batang lalaki. Sa wakas ay nag-react at ngumiti ng malaki si Zane kay Daryl. Hindi na masama. Kahit na matalo mo pa ang mga lalaking ito, para sa mga mata ko ay isa ka lamang langgam at pool ng putik. Lumamig ang tinig ni Zane at nagsalita ito. Pero nakikita ko ang halaga ng iyong tapang. So, gusto mong maging bayani? Tutuparin ko ang iyong kahilingan. Pagtapos ay binigay ni Zane si Tanya sa sundalo sa kanyang tabi bago niya lapitan si Daryl. Buzz! Nilikom ni Zane ang kanyang internal na enerhiya. Lumabas ang malakas na kapangyarihan mula sa lalaki, at napuno nito ang hangin. Naramdaman ng mga tao ang presyon, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at mabilis na umatras ang mga ito. Napabuntong hininga si Daryl bago tuluyang ngumiti nang maramdaman niya ang lakas ni Zane. Hindi nakapagtatakang napakayabang ng batang ito, isa pala siyang level 1 Martial Emperor. Pumunta ka sa impyerno. Sino ka para banggain ako? Sigaw ni Zane nang sumintok ito, inilabas niya ang buong lakas sa suntok na iyon, gusto nitong patayin si Daryl gamit iyon. Nag-iba ang hangin sa brutal na lakas nito, nakakatakot ang momentum. Pero hindi nataranta si Daryl. Sa halip ay kasing tatag ito ng bato, habang nakatayo roon, wala itong intenyong umiwas. Boom! Sa wakas ay tinamaan ng suntok ni Zane ang dibdib ni Daryl. Narinig ang pagdaing. Hindi. Nanginig ang puso ni Tanya, inakala nitong natumba si Daryl. Ngunit nagtaka ito nang makita niya ang tindig ng tayo ng lalaki, kahit na tumama sa dibdib ang suntok ni Zane. Sumigaw si Zane. Namutla ang kanyang mukha, at napaatras ito nang umubo ito ng dugo. Ano? Nang biglang tumahimik ang lahat. Anong nangyayari? Napakalakas ng suntok ni Zane, pero hindi bian ito nasaktan si Darren. Sa halip ay si Zane ang nagsuka ng dugo. Hindi makapaniwala si Tanya. Blanko ang pagtitig nito kay Daryl, bahagyang bumuka ang mapupulang labi nito, pero wala rin itong masabi. Sino si Darren? Kahit si Zane ay walang laban sa kanya. Sa parehong oras ay bumalik sa wisyo ang mga manonood, nagsimulang magbigay ng komento ang mga ito patungkol kay Daryl. Pagtapos ay biglang nagkaroon ng mainit na pag-uusap. Napakalakas ng lalaking ito. Ordinaryo lang ang pananamit nito, isa ba siyang cultivator na nagsanay ng seklusyon? Hindi ito inakala, pero natatakot ako na baka mas maging mapanganib sa kanya ang sitwasyon dahil sa pananakit niya kay Zane. Napuno ng galit ang mukha ni Zane matapos nitong marinig ang sinabi ng mga tao. Nagulat at nagalit si Zane. Naramdaman nitong tila ba lumapag ang kanyang kamao sa bakal na pader. Namanhid ang kanyang braso dahil sa lakas. Mas lalo itong namangha nang maramdaman niya ang mga nabaling buto sa kanyang mga daliri. Nahiya ito sa pangyayari matapos mawala ang pagkagulat. Bilang anak ng Green Dragon City Gate Garrison,
ay palaging siya ang nangbubuli sa ibang tao. Kailan ba ito nagdusa? Magdala ng mas maraming tao. Nang sumunod na segundo ay sumagot si Zane gamit ang garalgal at galit na ekspresyon. Sumigaw ito sa kanyang mga tao na nasa likuran. Likumin ang lahat ng mga sundalo. Papatayin ko siya, hiwain at durugin siya. Tinuro ni Zane sina Tanya at Jonas. Pabagsakin siya at bantayang maigi. Naniwala si Zane na tagasunod ni Tanya si Daryl. Dahil nagdusa ito sa mga kamay ni Daryl ay pahihirapan nito sina Tanya at Jonas kung gusto nilang kumawala. Masusunod, Mr. Mabilis na sumagot ang mga sundalo bago nila ikulong sina Jonas at Tanya. Po! Hinipan ng ilang mga sundalo ang malalaking turotot bilang hudyat ng pag-aayos sa mga sundalo ng Green Dragon City Gate. Mr. Santos. Namutla ang mukha ni Jonas at nanlambot din ang mga binti nito, natakot ang lalaki. Sumigaw ito kay Zane. Hindi namin kilala ng aking pinsan ang taong ito. Walang kinalaman sa amin kung anuman ang kanyang ginawa. Please, pakawalan niyo na kami. Nakaramdam ng pait si Jonas nang magmakaawa ito, halos mapaiyak ang lalaki. Sa parehong sandali ay binigyan nito ng seryosong tingin si Daryl. Naisip ni Jonas na palaging nagdudulot ng gulo si Jonas at pinapalala nito ang mga bagay-bagay. Tinukso lamang ni Zane ang kanyang pinsan at sinamantala ito. Ngunit naging hindi maganda ang takbo ng mga bagay dahil masyadong nangyalam si Daryl. Jonas! Nanginig ang katawan ni Tanya nang sigawan nito si Jonas. Tumahimik ka! Sinalo ni Daryl ang panganib para sa aking kapakanan. Nakakahiya ang pag-anunsyo ng aking pinsan na hindi kami magkadugo ni Daryl dahil natakot itong mamatay. Matapos itong pagsabihan ni Tanya, ay tumahimik si Jonas kahit na pakiramdam nito ay nagawan siya ng pagkakamali. Pagtapos ay nailayo na ang dalawa, naglaho ang mga ito sa paningin ng iba. Huminga ng malalim ang nakakita ng pangyayaring si Daryl. Madilim at nakakatakot ang mukha nito. Gusto nitong puwersahang iligtas si Tanya at Jonas, pero sumuko na lamang dahil sa takot na baka aksidenteng masugatan si Tanya sa proseso. Tiningnang maigi ni Daryl si Zane bago ito malamig na nagsalita. Zane, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagkuha noon. Naisip ni Daryl na sumuko na lamang matapos niyang ipagyabang ang kanyang lakas. Sa gulat nito, ang mayabang na si Zane ay piniling papuntahin ang lahat ng mga sundalo sa Green Dragon City Gate para makipaglaban kay Daryl dahil naramdaman nitong tila nabuli siya sa kanyang teritoryo. Hindi mapapatawad ang krimen na pag-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling layunin. Batang lalaki. Malaki ang ngiti ni Zane nang ipagkiskis nito ang kanyang mga ngitin. Ako ang dapat na nagbibigay sayo ng babala. Magbabayad ka ng malaki dahil sa pangengkalam sa akin. Peter Patter. Nang magsalita ito ay narinig ang mga yapak ng paa mula sa loob ng syudad. Mabilis na pumunta sa gate ang libo-libong mga sundalo. Pinamunuan ito ng nakaka-inspire na matandang lalaki na nasa kanyang 50s, nakasuot ito ng itim na armor. Ang matandang lalaki ay ang ama ni Zane, ang Green Dragon City Gate Garrison Commander, si Nathan Santos. Nag-alala ang mga tao para kay Daryl. Isang third grade na opisyal si Nathan at ilang dekada nitong binantayan ang Green Dragon City Gate, naging sikat ito. Isa pa, sinabi ng ilang mga tao na sobra ang pagprotekta nito sa kanyang anak na lalaki. Mapupunta sa mainit na sabaw si Darren dahil sa pananakit kay Zane. Umasa ang ilang mga tao roon na aalis kaagad si Daryl. Ngunit hindi gumagalaw ang nakatayong si Daryl. Walang nagbago sa lalaki, kalmado rin ito. Kasama ni Nathan ang kanyang mga sundalo nang dumating sila roon. Zane. Tiningnan ni Nathan si Zane at nagtanong. Bakit mo pinapunta ang mga sundalo? Anong nangyari? Hindi mapakali si Zane nang sumigaw ito matapos niyang makita ang kanyang ama. Binubog ako, Papa. Mayabang na sinabi ng kabilang panig na tuturuan niya ako ng leksyon. Ama, wala siyang respeto sa'yo. Lantaran na mapangahas siya sa ating lugar. Ano? Nagulat si Nathan nang mapagtanto nitong maputla at nasugatan ang kanyang anak. Nakita nito ang kulay pula nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang anak. Sinong magmamatapang nabulihin ang aking anak? Pinakalma ni Nathan ang kanyang anak, nagsalita ito. Okay, nakuha ko na.
Huwag kang mag-alala, Zane, ipaghihiganti kita. Dudurugin ko ang taong nagtangkang idikit ang kamay nila sayo. Tumago si Zane dahil sa kasiyahan, matapos ang binigay na kapanatagan ng kanyang ama. Pagtapos ay tinuro nito si Daryl at umiyak. Iyan siya, ama. Galit na tiningnan ni Zane si Daryl. Maiman na maghanda ang batang nanakit sa aking anak para pumunta sa impyerno. Lumingon si Nathan at napunta ang tingin nito sa tinurong direksyon ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay lumapag kay Daryl ang matalas at pamatay nitong titig, mabilis ding nanigas ang ekspresyon nito. Emperor. Nakakakita ba ako ng kung ano-ano? Mabilis na kinuskos ni Nathan ang kanyang mga mata at muling tumingin. Nagulat ito. Emperor. Siya ba talaga ang emperor? Naramdaman ni Nathan na parabang tatalon ang kanyang puso at lalabas sa kanyang lalamunan ng matindi itong pinagpawisan ng malamig. Ama! Hindi mapakali si Zane nang makita niya ang ama at nabigla. Umiyak ito. Iyan siya. Ipag-utos sa mga sundalo na pabagsakin siya. Ngunit tila matigas na estatwa ang nakatayong si Nathan. Naramdaman ni Nathan na pagninig ng kanyang utak, gulat na gulat ito. Akala nito ay isang bastos na tao lamang ang nang-inis sa kanyang anak, hindi nito inakalang iyon pala ay isang emperor. Nakarating si Nathan sa Royal City at binigyang balita nito si Daryl sa kung anong nangyari sa border. Kaya syempre ay kilala nito kung sino si Daryl. Error. Ilang segundo itong nanatiling gulat. Natauhan si Nathan sa kanyang pagkagulat. Nanginig ang kanyang boses nang magsalita. Mahirap isipin na magiging tila isang takot na bata ang kaba ng hindi mapapantayang lalaki. Bahagyang natawa si Daryl dahil sa ekspresyon ni Nathan. Maganda ang ginawa mong pagbantay sa border. Nagdala ka ba ng maraming sundalo para arestuhin ako? Dad. Nanginig si Nathan nang tuksuhin ito ni Daryl. Masyadong kinabahan si Nathan at napaluhod na lang ito sa sahig. Hindi. Hindi ko yon gagawin kahit kailan. Natakot si Nathan. Nanlambot ang buong katawan at hindi ito makapagsalita ng malinaw. Nasa harapan siya ng napakataas na emperor ng Westrington, kung saan ito ang magdedesisyon sa magiging kapalaran ng kontinente. Hindi ito makapaniwala sa ginawa niyang pagsisigaw para paghigantihan ang kanyang anak, nanakot din ito na bugbugin si Daryl. Nakagawa ito ng nakamamatay na kasalanan na maaaring maging kapalit ang mga ulo ng kanyang pamilya. Nanginig at matinding namawis si Nathan nang lumuhod ito sa sahig. Napanganga ang lahat ng mga sundalo kay Nathan. Gulat na gulat ang lahat. Labis ang gulat ng mga ito. Ang may dignidad na garrison commander ng Green Dragon City ay lumuhod sa sahig habang nasa harapan ito ng may ordinaryong kasuotan na si Darren. Parang daga ang takot na si Nathan na nasa harapan ng isang pusa. Hindi nagbago ang ekspresyon ng nakatayong si Darren. May bakas ng kasiyahan, galit, lungkot, o tuwa sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Ano? Sa wakas ay bahagyang natawa si Daryl at tinulungan si Nathan. Nagsalita ito. Anong ginagawa mo, Mr. Santos? Bakit ka natumba bigla? Walang pinagbago ang ekspresyon ni Daryl nang sabihin niya yon, pero nagbigay ito ng malalim at makahulugang tingin kay Nathan. Gustong aminin ni Daryl ang kanyang pagkatao, pero naging komplikado ang pakiramdam nito nang makita niya ang mga bihag mula sa World Universe, kaya hindi niya iyon tinuloy. Pinasok niyang diyan ang World Universe dahil kay Daryl. Sa madaling salita, si Daryl ang nagdulot ng pagkawala ng bahay ng mga tao. Paano ibubunyag ni Daryl ang kanyang sarili kung napapalibutan ito ng mga takas galing sa World Universe? Matalino si Nathan. Naintindihan ito na ayaw ibunyag ni Daryl ang kanyang pagkatao. Tama, nawala ang aking balanse. Sumunod ay tumayo si Nathan. Nanginginig pa rin ito, matapos ang mahabang pagbuntong hininga ay nagsalita ito. Patawad, ginawa kong katatawanan ang aking sarili. Gumaan ang loob ni Zane at ng mga nakapalibot na sundalo, na pabuntong hininga ang mga ito. So yun pala ay nawala ang balanse ni Nathan. Akala ko naman ay mayroong mataas na nakaraan ang lalaki. Sa bagay, nakasuot ng normal na damit ang batang ito. Kahit na makapangyarihan pa siya ay mukhang hindi ito mukhang isang importanteng tao. Ama! Walang pasensyang umiyak si Zane. Anong gagawin mo sa kanya? Siya ang nanakit sa akin.
Bilisan ninyong patumbahin siya. Tumahimik ka! Sigaw ni Nathan, naging kulay dugo ang mga mata ng lalaki. Bibo, isang emperor ang lalaking ito, pero patuloy pa rin ang pang-iinsulto mo. Gusto mo bang gumawa ng gulo para sa tatay mo? Patuloy ang pagtulo ng malamig na pawis ni Nathan. Sa wakas ay nagtanong ito sa katabi niyang sundalo. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang totoo, huwag kang magatago ng kahit ano. Nanginig ang sundalo nang maingat nitong ipinaliwanag ang sitwasyon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Zane matapos magpaliwanag ng sundalo. Ama, inimbita ko lamang si Miss Cinder para maging bisita ko sa mansyon. Wala akong ibang intensyon pero nagdulot ng eksena ang lalaking ito. Hindi maganda ang ugali niya sa akin. Slap! Sinampal ni Nathan si Zane bago pa nito matapos ang kanyang sinasabi. Halos ginamit ni Nathan ang kanyang buong lakas sa pagsampal sa anak, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa gilid ng labi ng lalaki. Hindi makapaniwala si Zane at tinakpan nito ang kanyang pisngi. Ama! Bakit mo ako sinampal? Nagulat din ang lahat. Anong nangyayari? Hindi ba't inamin ni Nathan na hindi niya kilala si Darren? Kung ganoon ay bakit nasa panig na siya nito at tinuruan pa niya ng leksyon ang kanyang anak? Jigo! Gumagawa ka ba ng gulo at dadamay ako? Mas lalong nagalit si Nathan. Ilang beses pa nitong sinampal ang kanyang anak. Ama, anong nangyayari? Nagulat si Zane sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang ama. Pakiramdam nito ay iyak siya habang nagpagulong sa sahig dahil sa sakit. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Marami sa mga sundalo ang gustong lumapit para pumagitna sa hindi pagkakaintindihan, pero natakot ang mga ito sa ekspresyon ni Nathan. Anong tinuro ko sayo? Bilang commander ng Green Dragon Garrison, ay trabaho kong panatilihin ang kaligtasan ng lahat. Anak kita kaya dapat ay nagiging halimbawa ka. Pero patuloy ang paggawa mo ng gulo at nadadamay ako. Sinampal at sinaway nito si Zane dahil sa galit na naramdaman. Namaga at halos dumoble ang laki ng mukha ni Zane. Nadurog ang puso ni Nathan sa kanyang ginawa sa sariling anak, pero nagawa pa rin itong ngumiti nang lapitan niya si Daryl. Magalang itong nagsalita. Sir, nakakahanga ang ginawa niyong pagtulong sa taong nangangailangan. Malaki ang ginawang kasalanan ng pasaway kong anak, pero nagawa niyong patigilin siya. Masaya ako sa naging tulong ninyo. Nanginig ang boses ni Nathan nang sabihin niya iyon, may respeto at pag-aalala ang tono nito. Sa parehong sandali ay hindi ito mapakali. Alam ni Nathan na napakabuli ng kanyang anak at marami ang nagdusa sa kamay ng kanyang anak. Ngunit hindi nito inakalang masasaksihan ng emperor ang paghablot ng kanyang anak sa isang babae. Gagawin nito ang parehong bagay para maituwid ang sitwasyon, natakot itong baka umikot ang kanyang ulo. Ano? Nagulat ang mga tao sa narinig. Anong nangyayari? Hindi lamang tinuruan ng leksyon ng commander ng Green Dragon City ang kanyang anak sa ngalan ni Darren, pero mabait din ang naging pag-ugali nito sa harap ng estranghero. Siya ba ang parehong Nathan na laging kumakampi sa kanyang anak kahit na ano pa ang gawin nito? Hindi maintindihan ng mga tao ang naging sitwasyon, nagtaka ang lahat. Wala silang ideya na si Darren ang emperor ng Westrington. Kinailangang magpakaalipin ni Nathan sa harap nito. Walang ekspresyon ang nakatayong si Daryl, wala itong ipinakitang emosyon. Sir, natakot si Nathan nang manatiling tahimik ang lalaki. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Sir, mapapatawad mo ba ang aking anak dahil sa kanyang hindi pag-iisip? Wala pa ring sinabi si Daryl. Mukhang wala ng pag-asa pa. Lumubog ang puso ni Nathan. Maaaring galit pa rin ang kamahalan kung hindi ito nagsalita. Hayop ka! Muling sumigaw si Nathan at nagsimula itong bugbugin at sermonan si Zane. Ipinahiya mo ang pamilya Santos. Papatayin kita. Nagtinginan ang lahat ng mga sundalo pero walang nagtangkang makisali o pigilan si Nathan. Matapos ang ilang sandali ay namatay si Zane sa bugbog ng ama. Sa wakas ay tumigil din si Nathan. Namaga ang mukha at ilong ni Zane, nabalot ito ng mga pasa. Patuloy na umagos ang kanyang mga luha, galit ito sa nangyari. Ama, bakit mo ako sinaktan? Ordinaryong tao lang ang lalaking ito. Hindi mo ako kailangang saktan, kahit na nakikita mo ang kanyang tapang sa pagtulong sa iba. Naramdaman ni Zane na tila ginawan siya ng kamalian.
Palagi akong pinoprotektahan ng aking ama. Anong nangyari ngayong araw? Parang nag-iba ang kanyang pagkatao. Tinawag niyang ordinaryong tao ang emperor. Galit nag-alit si Nathan na kahit ang kanyang balbas ay nanginig kasabay ng kanyang katawan. Malakas nitong sinipa si Zane. Tumahimik ka! Bakit kita sinasaktan? Nagawa ka ng kamalian pero tinatanong mo ako kung bakit kita sinasaktan. Naiinis pa rin si Nathan. Tumitig ito kay Zane at nagsalita. Tandaan mo ito, sa susunod na gawin mo ito ay hindi kita ituturing na anak. Babaliin ko ang hita mo at papalayasin kita sa bahay. Naiintindihan mo? Palagi. Ngunit naroon ang emperor, kaya naman hindi nito kinampihan ang anak at hindi rin siya pumayag na mag-asal na walang prinsipyo ang anak. Naiintindihan ko. Yumuko si Zane at hindi ito nag-isip ng sumagot. Nasaktan ang kanyang damdamin. Akala nito ay naroon ang ama para tulungan siya, subalit nagdusa ito sa bugbog ng kanyang ama. Masyado iyong nakakahiya. Hindi pa rin naintindihan ni Zane kung bakit biglang nagbago ang kanyang ama na nooy palagi siyang pinrotektahan. Ito ba ay dahil sa lalaking iyon? Napaisip si Zane bago nito mabilis na tiningnan si Daryl para makakuha ng ilang clue. Ngunit wala itong nakitang kahit na anong espesyal sa lalaki. Nakita ni Zane ang mga nakapalibot na tao at kaagad itong may naalala. Napakaraming takas mula sa World Universe. Naisip ni Zane na baka tinuturuan siya ng leksyon ng kanyang ama sa harap ng mga takas para sa kapakanan ng maganda nitong pangalan, pero medyo nasobrahan ito. Naniwala si Zane na binugbog siya ng kanyang ama dahil gusto nitong gumawa ng magandang reputasyon bilang mabuting opisyal sa harap ng mga takas na iyon. Baka wala itong kinalaman kay Daryl. Mr. Santos. Lumingon si Daryl kay Nathan at nagsalita. Huwag susobra ang pagturo mo sa iyong anak. Kinuha niya ang dalawa kong kaibigan, kailangan mo silang palayain. Mariin ang kanyang tono kahit na hindi malakas ang pagsasalita nito. Oo. Sige. Pinunasan ni Nathan ang malamig na pawis sa kanyang noo at paulit-ulit na tumango. Sunod ay tinitigan nito si Zane at sumigaw. Saan mo dinala ang dalawang taong iyon? Matigas ang ulo ni Zane, hindi ito nagtangkang mag-asal hayop sa harapan ng kanyang ama. Bumulong ito. Sa mansyon, sa wing roon sa likuran ng bakuran. Nag-alangan itong ibigay ang impormasyon. Bibihira ang ganda ni Miss Cinder, gusto niya itong halikan. Hayop, grabe kung magdulot ng gulo ang lalaking ito. Binigyan ni Zane si Daryl ng mapait na tingin. Kung hindi lamang ako nahanapan ng kamalian ni Daryl ay matagal ko nang nailayo si Tanya, at hindi na sana maririnig ng aking ama ang balita, at pumunta rito. Sir! Pinilit ngumiti ni Nathan ng seryoso nitong kinausap si Daryl. Papalayain ko ang dalawa mong kaibigan ngayon. Please, sumama ka sa akin. Mabilis na umalis si Nathan. Tumango at sinundan ito ni Daryl. Ayos lang ho ba kayo, mister? Lumapit kay Zane ang mga nakapalibot ng sundalo. Iritable ang lalaki. Maingat nitong sinundan ang grupo mula sa distansya, mayroong itong suportang natanggap mula sa ilan sa kanyang mga tauhan, matapang itong tumitig sa nakatalikod na si Daryl. Mag-iingat ka. Maaaring sinaktan ako ngayon ng aking ama pero isa lamang iyong palabas para sa mga takas. Sisiguraduhin kong babalatan kita ng buhay pagtapos natin pumunta sa mansyon mamaya. Di nagtagal ay dumating sila sa malaki at magandang bakuran. Nakita ni Daryl ang dalawang salitang nakasulat sa plaka na nasa gate, Santos Mansion. Nakarating na kami. Malugod na inimbita ni Nathan si Daryl sa likuran ng Hardin. Ama! Sumigaw ang nakasunod na si Zane. Papalayain mo na ba sila? Akala nito ay hindi nagagawa pa ng palabas ang kanyang ama matapos nilang makabalik sa mansyon, walang estranghero ang naroon. Tumahimik ka! Galit na pagsaway ni Nathan. Napansin ni Zane na galit pa rin ang kanyang ama at hindi nito pineke ang kanyang galit, kaya nanginig at mabilis na tumahimik si Zane. Pero hindi pa rin ito kumbensido. Nang biglang, pinanatili si Tanya at Jonas sa wing room na nasa likuran ng Hardin at mukhang nakatali ang mga ito sa upuan. Ginulo ni Darren si Zane. Ano kayang mangyayari sa kanya? Papatayin ba siya ni Zane? Napansin ni Jonas na tila may kakaiba matapos nitong aralin ang ekspresyon ni Tanya. Sumigaw ito.
Huwag mong sabihing nag-aalala ka ngayon kay Darren, hindi man lang natin matulungan ang ating mga sarili. Bakit nag-aalala ka sa isang walang halagang tao? Pagtapos ay galit na bumulong si Jonas. Dapat lang kay Darren yon. Akala niya ay makapangyarihan na siya at maaari na niyang guluhin ang anak ng garrison commander. Hayop yan! Hindi kami makukulong dito kung hindi niya ginalit si Zane. Galit si Jonas. Wala sa kanyang tabi ang kanyang pinsan, kundi ay mumurahin nito si Darren. Tumahimik ka! Umiling ang buong kaatuan ni Tanya dahil sa galit, pinadyak nito ang kanyang mga paa. Tao ka pa ba, Jonas? Sinaktan ni Darren si Zane para iligtas tayo. Ayos lang kung patuloy kang magrereklamo pero hindi ka man lang nagpakita ng kaunting pasasalamat sa kanya. Bigong tiningnan ni Tanya si Jonas. Naisip nitong nakakahiya para sa kanyang pinsan na si Jonas bilang isang lalaki, ang yumungib kay Zane sa napakadelikadong oras. Ipinahiya nito ang pamilya Doko. Sa kabilang banda ay hindi isang ordinaryong sibilyan si Darren, hindi ito takot na ipaglaban ang tama. Para kay Tanya ay isang matuwid na lalaki si Darren. Malayo ang pagkakaiba ng dalawang lalaki. Ako. Napanghinaan ng loob si Jonas matapos itong sermonan ni Tanya, bumulong ito. Pinsan, ginawa ko iyon para sa iyong kapakanan. Hindi ito pinansin ni Tanya. Squeak! Bahagyang bumukas ang pintuan, habang nag-uusap ang dalawa, pumasok sa kwarto ang dalawang sundalo, habang madilim ang ekspresyon ng mga ito. Parehong kinabahan sina Tanya at Jonas, pero nagulat ang dalawa nang makita nila ang mga taong nakasunod sa mga sundalo. Pumasok sa loob ng kwarto sina Nathan at Daryl. Inaresto ka rin nila, Darren. Hindi kilala ni Tanya si Nathan, kaya nakatuon ang atensyon nito kay Daryl. Kinulabutan ng babae nang tanungin niya iyon. Ngunit nagulat si Tanya nang mapansin nito na hindi nakatali ang mga kamay at paa ni Daryl. Ano ang sitwasyon? Hinuli si Darren. Nasorpresa rin si Jonas. May paghamak at may pagkamuhi nitong tinitigan si Daryl. Sorry. Nagtaka pa rin si Tanya nang mabilis na lumapit ang nakangiting si Nathan at humingi ito ng tawad. Paniguradong ikaw si Miss Cinder mula sa Middle Terra. Ako si Nathan, ang commander ng Green Dragon City Gate. Patawad kung nasaktan kayo ng pasaway kong anak, young lady. Tinuruan ko siya ng leksyon ngayon lang. Sana ay huwag mo itong isapuso. Isang mayabang na lalaki si Nathan. Sa mga normal na pangyayari ay hindi ito kailanman mag-aasal magalang sa harapan ng isang babae. Wala lamang itong ibang magagawa dahil kaibigan ng emperor ang babae, kaya hindi niya ito maaaring masaktan. Ano? Parehong nagulat sina Tanya at Jonas. Natulala ang dalawa nang makita nila si Zane sa labas ng pintuan, habang namamaga, maraming pasa ang mukha nito. Anong nangyayari? Commander ng Green Dragon City Garrison ang matandang lalaki, si Nathan. At sinabi niyang tinuruan niya ng leksyon si Zane. Dahil ba ito kay Darren? Anong relasyon nito kay Nathan? Error. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay nag-react din si Tanya. Curious nitong tiningnan si Daryl at nagtanong. Darren, kilala mo ba si Mr. Santos? Ngumiti at umiling si Daryl. Paano ko makikilala si Mr. Santos? Isa siyang matuwid na lalaki, kaya hindi niya hahayaang gumawa ng masasamang bagay ang kanyang anak. Kaya naman nandito siya para palayain kayo. Ayaw ibunyag ni Daryl kay Tanya ang tunay niyang pagkatao. Nakilala niya lamang ang babae at naitago na niya ang kanyang pagkatao sa harapan ng maraming tao nito lamang, kaya hindi gagawin niya ang parehong bagay kay Tanya. Oh! Mabilis na tumango si Nathan bilang pagsang-ayon. Nagmamalagi at mayabang ang aking anak. Sa kasamaang palad ay naging anala ako sa aking mga opisyal na tungkulin, kaya nawalan ako ng oras para disiplinahin siya. Buti na lamang at umaksyon ngayong araw ang Ginoong ito at pinigilan ang aking anak sa paggawa ng malaking pagkakamali. Alam ni Nathan na ayaw ipaalam ni Daryl ang tungkol sa tunay niyang pagkatao, kaya naman nakisama ito sa lalaki. Parehong nagulat si Tanya at Jonas. Iyon ang naging pangyayari sa sitwasyon. Mukhang isang mabuting opisyal si Nathan. Naisip ni Tanya na ginawa ni Nathan ang lahat ng iyon dahil kilala niya si Darren. Huminga ng maluwag si Jonas nang tingnan nito si Daryl.
Sa kasamaang palad ay wala itong ipinakitang pagpapasalamat, mas nagmukha pa itong nandidiri. Hayop, maswerte ang lalaking ito. Nakatagpo ito ng mabuting opisyal katulad ni Nathan. Kung papaboran ni Nathan ang kanyang anak, ay paniguradong magdurusa ang magpinsan. Talagang matalino si Mr. Santos. Nagkomento si Tanya nang tingnan nito si Nathan. Mapagbigay at nakakahanga ka. Isang biyaya ang magkaroon ng mabuting opisyal, katulad mo sa Green Dragon City Gate. Sa malat, Miss Cinder, sa pagbibigay ng mataas ng papuri. Mabilis na kinuway ni Nathan ang kanyang kamay habang may mapagkumbabang ngiti sa kanyang mukha. Ginagawa ko lamang ang parte ko. Pagtapos ay nag-utos si Nathan sa mga katabi niyang sundalo. Bakit pa kayo nakatayo riyan? Bilisan niyong alisin ang kanilang tali. Mabilis na tinanggal ng dalawang sundalo ang tali na nakapalibot kina Tanya at Jonas. Natuwa si Tanya nang pakawalan ito, pinasalamatan niya si Nathan. Salamat, sir. Tiningnan ng babaw si Daryl. Dare, maaari ba tayong maglakad ng ilang saglit? Tumango si Daryl at sinundan nito ang babae. Nakita yon ni Jonas at mabilis na sinundan ang dalawa. Darren. Nakatayo ang mga ito sa tabi ng flower bed nang nagalak na kinausap ni Tanya si Daryl. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa ngayon, nag-alala ako tungkol sayo. Mapagmahal sa sarili si Tanya bilang pinakamatandang young miss ng pamilya Cinder. Wala pang lalaki ang nakakapagpahanga rito mula noong siya'y bata pa, pero naantig ito sa ginawa ni Daryl ng araw na yon. Tinuring ni Tanya si Daryl bilang kanyang kaibigan. Bahagyang ngumiti si Daryl, wala pa ring pinagbago ang ekspresyon ng lalaki. Walang problema. Pinsan. Nagsalita si Jonas. Bakit mo siya pinasasalamatan? Isa siyang walang ingat na lalaki, at pinapalala lamang niya ang istwasyon. Kung hindi siya nakisali ay hindi sana magagalit si Zane, at hindi rin tayo nito ikukulong. Ngayon ay maswerte tayong makatagpo ng isang mabait na opisyal katulad ni Mr. Santos. May paghamak ang mga tingin ni Jonas kay Daryl. Akala nito'y ligtas na sila ng kanyang pinsan, dahil sa walang kinikilingang pag-uugali ni Nathan, at wala itong kinalaman kay Daryl. Hindi nila alam na si Daryl ang dahilan kung bakit sila pinalaya ni Nathan. Patuloy ang pagsasalita ni Jonas, pero hindi ito binigyang atensyon ni Tanya. Lumuwag ang loob ni Tanya, at tinanong nito si Daryl. Darren, anong plano mo pagtapos nito? Pupunta ako sa Royal City, gusto mo bang sumama sa akin? Pagtapos kong ayusin ang aking negosyo roon, at maaari kitang kunin bilang assistant. Gusto mo ba iyon? Akala ni Tanya ay isang takas si Daryl mula sa World Universe. Hindi na po. Ngumiti si Daryl at magalang na tinanggihan ang alok nito. Natutunan kong may mga kamag-anakan akong nakapunta sa Green Dragon City Gate. Sasamahan ko sila. Kailangang makabuo ng hukbo si Daryl para mailigtas ang ilan sa mga tao sa World Universe. Paano siya makakapunta sa Royal City kasama si Tanya? Sige. Nabigo si Tanya nang marinig nito ang sagot ni Daryl, pero ngumiti at nagsalita ang babae. Aalis na kami ngayon. On nga pala, sabihan mo ako kapag bibisitahin mo ang Middle Terra sa hinaharap. Sasamahan kita para ma-enjoy ang tea. Magaling? Ngumiti at tumango si Daryl. Balang araw ay bibisitahin ko ang Middle Terra. Hindi na nagsalita pa si Tanya. Kumuway ito kay Daryl at tumalikod para umalis kasama si Jonas. Nawala ang ngiti ni Daryl at naging madilim ang kanyang ekspresyon matapos nilang makaalis sa mansyon. Sumunod ay huminga ng malalim si Daryl, tumalikod ito at bumalik sa wing room. Umupo ang lalaki sa upuang nasa gitna ng kwarto at inaral si Nathan. Nataranta si Nathan matapos niyang maramdaman ang matalim na tingin ni Daryl. Kinabahan niyang pinigil ang kanyang paghinga. Naku po. Umalis na ang mga kaibigan niya. Malalagot ako neto sa kamahalan. Napakatapang mo naman. Sinigawan ni Zane si Daryl. Pwede ka bang umupo riyan? Tumayo ka. Nakakadiri ang pag-uugali ng mayabang na sibilyang ito sa harapan ng aking ama. Mapagmataas. Go! Sumigaw si Nathan, nanginig ang boses. Bilisan mong lumuhod at aminin ang mga kasalanan mo sa kamahalan. Namutla si Nathan. Bibong, hindi mo pa ba nakukuha?
Bakit magiging napakagalang ng iyong ama sa isang ordinaryong tao kung ako ang marangal na commander ng Green Dragon City Gate? Paniguradong mayroong mataas na nakaraan ang taong ito. Naguluhan ang pag-iisip ni Zane. Nagulat si Zane sa narinig na sinabi ng ama. Nalito ang pag-iisip nito habang nakatingin siya kay Daryl. Anong sinabi ng aking ama? Kamahalan? Ito ang Emperor. Nathan. Tumitig si Daryl kay Nathan at malamig itong nagsalita. Bilang opisyal ng pamahalaan, responsibilidad mong bantayan ang Green Dragon City Gate, pero gumawa ng mga masasamang bagay ang pasaway mong anak sa ilalim ng liwanag. Kaya sabihin mo sa akin, guilty ka ba? Dad. Nanginig si Nathan nang napaluhod ito. Pagtapos ay takot itong nagsalita. Guilty ako. Bigla ring napaluhod si Zane, na puno ng malamig ng pawis ang knayaing noo. Takot na takot ito at halos malawa ang kanyang kaluluwa. Naku po. Sinigawan ko ang kamahalan. Nanakot pa ako na puputulin ko ang kanyang mga paa at kamay at itatapon siya sa bundok para ipalapa sa mga lobo. Naku po. Nagkasala ko. Tapos na ang buhay ko ngayon. Mukhang walang pinagbago si Daryl. Wala man na lang kahit kaunting pagbabagao sa kanyang ekspresyon. Labis na nakakalungkot at madilim ang kapaligiran sa loob ng kwarto. Nathan. Sa wakas, ilang segundo ang nakalipas nang magsalita si Daryl. Hindi mo kailangang kabahan. Nakita ko kung paano mo pangaralan ang iyong anak. Hindi ko siya ipapapatay sa ngayon, pero hindi mo matatakbuhan ang mga pagkakasala mo. Napatingin si Daryl kay Zane. Zane, gusto kong pamunuan ang isang hukbo para iligtas ang mga tao mula sa World Universe. Ikaw ang mangunguna sa linya ng General bayang kabayaran sa iyong mga kasalanan. Hindi kailanman mabilis na papalayain ni Daryl si Zane. Ngunit masyadong delikado ang sitwasyon sa World Universe, kaya naman kinailangan ng maraming tulong ni Daryl para sa rescue mission. Makapangyarihan si Zane, kaya nakakaawa naman kung papatayin ito. Dapat kong sundin ang imperial na kautusan. Nanginig at mabilis na sumagot si Zane. Salamat sa inyong awa, kamahalan. Pagsisikapan kong mapatay ang ating mga kalaban at abutin ko ang mga inaasahan, kamahalan. Mukhang tapat si Zane kay Daryl, pero napakapait ng pakiramdam nito. Delikado ang lumabas at magtungo sa larangan ng digmaan, maaaring mamatay ang isang tao kung hindi ito mag-iingat. Sino ang sasadyain itong gawin? Ngunit hindi siya binigyan ng ibang pagpipilian. Nakagawa ito ng nakakamatay na kasalanan da pagiging basto sa kamahalan. Hindi mahirap isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kung tatanggi siyang sumali sa hukbo. Magaling? Tumango sa tuwa si Daryl. Pagtapos ay nag-utos ito kay Nathan. Likumin ang lahat ng mga sundalo ng Westrington sa Green Dragon City Gate. Masusunod, aking kamahalan. Sagot ni Nathan at mabilis itong kumilos. Makalipas ang ilang oras ay nagtipon ang hukbo ng Westrington Garrison sa Green Dragon City Gate. Pinamunuan ni Daryl ang 300,000 na mga sundalo at malakas na nagmarch sa papunta sa kontinente ng World Universe. Samantala, sa Barren Mountain sa Yellow Sea Continent na may 100 milyang layo mula sa Windhill Town. Mayroong sirang templo sa kalbong bundok. May kaunting ngiti sa mukha ng nakaupo roon na si Donoghu. Tiningnan nito sina Debra at Shentel na nasa kanyang harapan. Nakasara ang acupoints ng parehong babae, nilagay ang dalawa sa dayami. Nakita ang perpektong kurbada ng mga ito. Takot na takot ang parehong babae, mukhang grabe ang kanilang kaba. Donoghu. Sa wakas ay kinagat ni Debra ang kanyang labi at nagsalita. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako, bilis! Anong ginagawa ko? Bahagyang natawa si Donoghu at nagtunog walang kasiyahan ito. Ate, gustong-gusto kita pero mukhang wala kang pakialam sa akin. Nakakalungkot. Nang magsalita si Donoghu ay tumayo ito at naglakad palapit para hablutin ang kamay ni Debra. Lumapit ito at inamoy ang babae. Nagsalita ito gamit ang masayang tono. Ang bango mo, ate. Please magtabi tayo ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita kapag naging babae na kita at hinding-hindi kita iiwang mag-isa. Ikaw. Malakas na nanginig si Debra. Umiyak ito nang nahirapan siyang makawala. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Labis na nahiya at nagalit si Debra.
Hindi niya inakalang brutal pala ang hinangaan niyang nakababatang kapatid. Sinubukang gawa ng kamalian ni Donoghu si Debra sa harapan ng katabi nitong si Shentel. Donoghu. Hindi na ito kaya pang tiisin ni Shentel. Namula ang babae nang sumigaw ito. Tama na! Mukhang seryoso si Shentel. Donoghu, palaging nasa isip ko na isa kang matuwid na lalaki. Hindi ka nakakamuhing masamang tao na binubuli ang kababaihan kapag walang magawa ang mga ito. Kaya please, huminahon ka. Nahiya at nagalit si Shentel. Isang baliw si Donoghu. Gusto nitong puwersahang labagin ang babae ni Daryl. Isa pa, katabi nila si Shentel. Napakakapal ng mukha ng lalaki, wala ba talaga siyang hiya? Tumawa si Donoghu. Suminghal ito at tiningnang maigi si Shentel. At dahil sa tingin mo ay isa akong matuwid na lalaki, bakit gusto mo akong iwan at kalimutan ka? Ako, nanginig si Shentel nang tahimik itong napanganga habang nakatingin kay Donoghu. Maraming bagay ang nangyari noong maghiwalay sila. Paano ito maipapaliwanag ni Shentel kay Donoghu? Bahagyang ngumiti si Donoghu. Wala kang maibibigay na sagot sa akin. Nagsinungaling ka, hindi ba? Sa tingin mo ay isa akong talunan. Kailangan ko bang mag-alala sa ibang mga bagay kung iniwan na ako ng babae ko? Nakita ang labis na kasiyahan sa mga mata ni Donoghu, hindi na ito makapag-isip ng maayos. Nang bigla nitong hinila si Debra palapit sa kanyang mga braso. Dumaing si Debra nang humampas ang kanyang katawan sa mga braso ni Donoghu. Bago nito subukang kumawala ay mahigpit siyang niyakap ni Donoghu. Huwag kang mag-alala ate. Labis kitang mamahalin sa hinaharap. Tumawa si Donoghu nang lumapit ang mga labi nito kay Debra. Sumuko na si Debra sa pagsubok niyang kumawala, ipinikit nito ang kanyang mga mata nang mapagtantong hindi siya makakawala kay Donoghu. Ito ba ang aking kapalaran? Namula ang mga mata ni Debra at patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Naramdaman nito ang malakas na paghinga ni Donoghu malapit sa kanyang mukha, galit at nakaramdam ito ng kahihiyan. Pakiramdam ni Debra ay tila mamamatay na siya nang maalala nitong katabi niya si Shentel at nakikita ng babae ang lahat ng mga nangyayari. Mas matindi pa sa kamatayan ang pakiramdam ni Debra kung mayroong makakakita sa kanyang pagkapahiya. Amitabha! Nang sumuko na si Debra ay biglang narinig ang pagtawag sa pangalan ng Bodha mula sa labas ng templo. Malakas ang boses at narinig din ito sa buong templo. Ano? Labis na nainis si Donoghu, kaya naman tumalikod ito para silipin ang pangyayari. Sino yon? Nakakinis na panggulo. Napasimangot si Donoghu, napaatras ito. Nagpakita sa entrada ng templo ang isang monghe. Nakabihis ito ng kulay gray na kasuotan ng monghe. Matangkad at mayroon itong siyam na peklat sa makintab niyang ulo. Tila isang kidlat na nagningning ang kanyang mga mata na para bang kaya nitong mabasa ang mga tao. Parehong nagulat sina Debra Shentel. Hindi nila inakalang mayroon silang makikitang monghe sa sirang templo sa gitna ng kawalan. Bumuntong hininga si Debra nang lumuwag ang pakiramdam nito, patago rin itong nagpasalamat sa monghe sa pagpapakita sa tamang oras. May taong pumunta. Ibig ba nitong sabihin ay natakasan ko ang sakuna at naiwasan ang pagkapahiya? Saang nanggalig ang kalbong asnong ito? Sa wakas ay nag-react si Donoghu. Kuminang ang matapang at matalas nitong tingin nang malamig itong nagsalita. Umalis ka! Malamig ang kanyang tono at tunog masama ang lalaki. Tuluyan nang nawala ang pagkatao ni Donoghu nang nagdesisyon itong dungisan si Debra sa harapan ni Shentel. Kaya naman hindi ito nagkunwaring mabait sa harapan ng monghe. Mister! Hindi na bahala ang monghe kahit na naramdaman nito ang nakakamatay na intensyon ni Donoghu. Sa halip ay inayos nito ang kanyang mga palad ng magkadikit at nagsalita. Puno ka ng masasamang espiritu, mister. Isa pa, gusto mong labagin ang isang babae, kaya nagkasala ka. Paniguradong isang kapalaran ang ating pagtatagpo ngayong araw. Pinapayuhan kitang bumalik sa daang matuwid. Seryoso ang tunog ng monghe. Ngunit hindi matunaw ni Donoghu ang kahit ano sa mga sinabi ng monghe. Sa halip ay tumitig ito sa monghe bago malamig na nagsalita. Dugo ang kalbong asno, may pangalan ka ba? Ako si Rama. Sumagot si Rama. Nagmula ako sa Temple of Enchanted Retreat mula sa Chaotic Mountain Range. Napadaan lamang ako rito ngayong araw, at naniniwala akong itinadhana ang ating pagkikita.
Tinanong mo kung sino ako, pero nagsisila ka na sa iyong mga kasalanan. Chaotic Mountain Range. Temp of Enchanted Retreat. Napakunot ng noo si Donoghu. Narinig ni Donoghu ang tungkol sa Chaotic Mountain Range. Ito ay nasa border ng Siyam na kontinente. Narinig niyang hindi maayos ang lagay ng lugar at kalbo ang daanan. Karamihan sa mga tao ay lalayo sa ganoong lugar. Sa hindi inaasahan ay nagmula ang monghe sa Chaotic Mountain Range. Samantalang hindi pa naririnig ni Donoghu ang Temple of Enchanted Retreat. Bumulong si Donoghu sa kanyang puso, masyado itong tinamad para isipin pa yon. Suminghal ito ng walang pasensya. Masyadong madami ang sinasabi mo. Bakit kailangan kong magsisi? Buong buhay ko ay hindi ako nagsisi sa aking mga nagawa. Tinanong ko ang pangalan mo dahil kailanman ay hindi ako pumatay nang hindi ko kilala. Buzz! Inipon niya ang kanyang internal na enerhiya at mabilis na lumapit para gamitan ng palm attack si Rama. Ginamit ni Donoghu ang kanyang buong lakas. Umihip ang malakas na hangin sa sirang templo at nag-iba ang hangin, labis na nakakatakot ang lakas. Akala ni Donoghu ay isa lamang ordinaryong monghe si Rama. Akala nito ay mabilis niyang mapapatay ang monghe. Nagpigil hininga sina Debra at Shentel, habang matindi rin silang pinagpawisan, nag-alala ang dalawa para kay Rama. Hindi sinubukang ilaga ni Rama ang pag-atake. Salungat dito ay umiling si Rama nang umatake si Donoghu, nakita ang kaunting awa sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka, mister. Nagbigay babala si Debra. Kinabahan din ang katabi nitong si Shentel. Mayroong SKY breaking axe si Donoghu. Napakakaunting tao lamang sa Siyam na kontinente ang makakatalo rito. Boom! Sa wakas ay tumama ang palad ni Donoghu sa dibdib ni Rama. Narinig nila ang mahinang pagdaing. Ipinikit ni Debra at Shentel ang kanilang mga mata. Akala ng mga ito ay mawawalan na ng buhay ang monghe matapos itong tamaan Jian Palm attack ni Donoghu. Ano? Ngunit nagulat ang mga ito nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata. Nakita nila ang nakatayong si Rama at hindi ito gumagalaw, pero namutla si Donoghu at ilang hakbang itong napaatras ng mabilis. Hindi na ipahamak ng palad nito si Rama. Sa halip ay naging sugatan ito. Error. Tiningnan maigi ni Shentel si Rama, nagulat ang babae. Napakalakas ng mongheng ito. Paano niya nakayanan ang pag-atake ni Donoghu? Hindi rin makapaniwala si Debra. Bahagyang bumukas ang mapupulang labi nito nang titigan niya si Raman. Nagulat at wala itong masabi. Ikaw. Naibalik ni Donoghu ang kanyang balance at tiningnan si Rama. Sino ka? Hayop, sinubukang itago ng mongheng ito ang kanyang lakas. Takot na takot si Donoghu dahil naramdaman niya ang hindi mapapantayang lakas ni Rama. Isa pa, iba ang aura ng monghe kumpara sa ipinakita nito kanina. Sinabi ko na sayo. Inayos at ipinagdikit ni Rama ang kanyang mga palad ng may mahabagin na postura. Ako si Rama mula sa templo ng Enchanted Retreat sa Chaotic Mountain Range. 2,000 taon na ang nakalipas nang libutin ni Bodhidharma ang mundo at naranasan ito ang pagdurusa ng lahat ng klase ng nilalang. Sa wakas ay nakarating ito na Chaotic Mountain Range at nakakuha ito ng kaliwanagan para maging isang Bodha. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng templo rito. Noon ay mayroon itong killing enchanted beast, kaya naman pinangalanan niya ang templo, Temple of Enchanted Retreat. Sa nakalipas na libo-libong taon, ay sinundan ng mga monghe ng Temple of Enchanted Retreat ang mga pagtuturo ng Bodhidharma. Nagsanay ng abstinence sa Chaotic Mountain Range ang mga monghe, kaya naman kakaunting tao lamang ang nakakaalam tungkol sa mga ito. Nasa 30 generation na ang Temple of Enchanted Retreat at si Rama ang pinuno nito. Sa lahat ng mga naging pinuno ng templo, si Rama ang may pinakamataas na kaalaman sa perpektong kasanayan ng Bodhidharma. Marami itong ginamit na kasanayan ng Bodhidharma para malabanan ang palm attack ni Donoghu. Nagkatitigan sina Rama at Donoghu bago magsalita ang monghe. Napakalakas mo mister, pero walang hangganan ang kaalaman ng Dharma, hindi kita kalaban. Kaya tigilan na natin dito ang pagpapatayan. Nanganib ang self-esteem ni Donoghu nang marinig nito ang mga sinabi ni Rama, namula ang kanyang mga mata. Alam mo bang hindi mo ako kalaban?
Nakaramdam ng galit si Donoghue, naging emperor ito ng Westrington at hawak niya ang Skyway Breaking Axe, talaga bang minaliit siya ng monghe? Nawala ang trono at ang mahal nitong babae. Isa pa, itinuro siya ng monghe, kaya nairita si Donoghue. Namuo ang galit ni Donoghue nang isipin nito ang kanyang mga kamalasan. Sa wakas ay ikinuway niya ang kanyang kamay at nagpakita ang Skyway Breaking Axe, at may malinaw itong tunog. Pagtapos ay tila isang araw ang gintong ilaw na bumaril mula sa akse. Lumiwanag ang gilid ng burol sa palibot ng sirang templo. Hindi mo alam ang iyong lugar, dugo ang kalbong asno. Hindi kita halos na maliit, pero sinabi mong hindi mo ako kapantay. Pumunta ka na lang sa impyerno. Malamig na sigaw ni Donoghue. Mahigpit na hinawakan ni Donoghue ang Skyway Breaking Axe, at malakas niya itong ikinuway. Roar! Narinig ang mga pag-iyak ng dragon mula sa akse. Nang sumunod na sandali ay napuni ng gintong ilaw ang langit at lupa, at tumama ito kay Rama. Parang pinunit sa dalawa ng axe ang madilim na kalangitan. Biglang nanginig sina Debra at Shentel, labis silang nag-alala kay Rama. Paniguradong nasa peligro ang monghe matapos itong gamitan ng Skyway Breaking Axe ni Donoghue. Ang Skyway Breaking Axe. Napasigaw ang puso ni Rama nang maramdaman niya ang lakas na nasa gintong liwanag. Hindi na ito kalmado katulad ng dati, hindi niya inakalang mayroong Skyway Breaking Axe ang kanyang kalaban. Maraming natutunan si Rama bilang pinunong monghe ng Temple of Enchanted Retreat at tagatanggap ng mga kakayahan ng Bodhidharma. Kaya paano nito, hindi malalaman ang mga sandatang katulad ng Skyway Breaking Axe. Mayroon ka palang grand weapon, hindi nakapagtatakang mayabang ka. Dahan-dahang sinabi ni Rama nang huminga ito ng malalim. Madilim ang kanyang mukha. Buzz! Lumutang ang katawan ni Rama habang tahimik nitong binigkas ang Buddhist mantra. Pagtapos ay lumabas ang gintong liwanag sa buo katawan nito. Ipinagdikit ni Rama ang kanyang mga palad. Ginamit niya ang kanyang internal na enerhiya at gumawa ng patong ng proteksyon sa kanyang harapan. Lumabas ang gintong ilaw sa patong ng proteksyon. Ito ang defensive skill ni Rama, ang Boundless Rama. Boom! Humampas sa paong ng proteksyon ang akse ni Donoghue, narinig ang malakas at nakakawasak daigdig na ingay. Nanginig ang buong bundok. Kaagad na kumalat ang gintong proteksyon, matapos marinig ang malakas na ingay. Namutla si Rama, pero hindi ito natinag. Si Rama ay isang henyo na may malakas na internal na enerhiya. Pero kahit na nagawa nitong iwasan ang atake, ay galing pa rin ito sa Skyway Breaking Axe, isang sinaunang grand weapon. Kaya naman nagtamo pa rin si Rama ng mga hindi malubhang sugatan. Ngunit mahiraw intindihin ang pamamaraan ng Buddhism cultivation mula sa Temple of Enchanted Retreat. Matapos ang ilang sandali ay nakrecover si Rama mula sa kanyang cultivation method at naayos nito ang kanyang internal na enerhiya. Hindi nagtagal ay bumalik ang ilang kulay sa kanyang mukha. Ano? Parehong nanginig sina Debra at Shentel, labis ang gulat ng dalawa, at walang masabi ang mga ito. Nagawa niyang ilayo ang attack mula sa Skyway Breaking Axe ni Donoghue. Paano niya yun nagawa? Hindi makapaniwala ang mga ito. Mayroong kakayahang makapunit ng daigdig ang Skyway Breaking Axe ni Donoghue. Kahit si Daryl ay hindi magagawang labanan ng direkta ang lakas ng axe. Pero nagawa yon ng isang monghe. Ano? Napakunot ng noo si Donoghue, habang nakatitig ito kay Rama, nagtaka ang lalaki. Mukhang walang maaalala sa kalbong unggoy na ito, pero napakalakas niya. Mister. Kabaligtaran ng kalmadong mukha ni Rama ang gulat na hitsura ni Donoghue. Huminga ng malalim si Rama at muli nitong niloko ang kanyang kalaban. Dahil mayroong kang grand weapon, katulad ng Skyway Breaking Axe, ay dapat ka nang tumigil sa paggawa ng masasamang bagay o sa paghamak sa mga tao. Kaya naman pinapayuhan kita para magsisi sa iyong mga kasalanan. Bilang nagsasanay sa Budismo ay hindi gustong makipag-away ni Rama. Kaya naman ayaw nitong magkaroon sila ng labanan ni Donoghue. Mapunta ka sana sa impyerno. Tuluyan nang nabaliw si Donoghue. Hindi nito malinaw na marinig si Rama. Sumigaw ang lalaki nang lumipad ang kanyang katawan sa ere. Pagtapos ay muli nitong inatake si Rama gamit ang kanyang Skyway Breaking Axe. Nasa perpektong balanse ang kapangyarihan ng yin at yang na nasa Skyway Breaking Axe dahil hating gabi na sa oras na yon. Iyon ang pinakamalakas na pag-atake ni Donoghue.
Naniwala ito na kung isang ekspertong Heaven Ascension si Rama, ay hindi ito maaaring mabuhay sa pagtira ng Skyway-breaking axe. Pinagpawisan sina Debra at Shentel, at hindi mapakaling napakagat ng labi ang dalawa. Napaisip ang dalawa kung mabubuhay ba ang monghe sa pamatay na galaw ni Donoghu. Pumikit-pikit ang mga mata ni Rama nang bumalot sa kanya ang komplikadong pakiramdam. Nakita nito si Donoghu na muling aatake sa kanya, hindi na ito mukhang nagulat o kalmado bago iyon. Uff! Napabuntong hininga at dahan-dahang itinaas ni Rama ang kanyang mga kamay nang mas lumapit pa si Donoghu sa kanya. Pagtapos ay lumabas ang gintong ilaw mula sa kanyang mga mata. Buzz! Nag-iba ang hangin sa kanyang paligid at lumabas ang malakas na Buddhism aura mula sa kanyang katawan. Ilalabas ko na ang lahat dahil ayaw mong magsisi. Sa wakas ay malamig na nagsalita si Rama. Thousand Buddhas. Nag-iba ang kulay ng daigdig matapos bigkasin ni Rama ang huling salita. Biglang nakita ang malaking gintong ulap sa madilim na kalangitan. Bumulong sa hangin si Rama at pumunta sa maliwanag na mga gintong ulap. Malinaw na nakita sa kanyang likuran ang malaking anino ng Buddha. Nabuo ang anino gamit lamang ang Buddhist internal energy. Para bang nagpakita ang totoong Buddha. Boom! Malakas na nanginig ang kalbong bundok nang marinig nila ang malakas na ingay. Pagtapos ay kaagad na gumuho ang sirang templo. Nabalot ng maliwanag at makinang na liwanag ng Buddha ang lugar na mayroong ilang kilometrong lawak. Thousand Buddhas, ito ang pinaka-makapangyarihang mataas na kakayahan ng Bodhidharma, at ito rin ang pinakamahirap gawin. Ilang libong taon na ang nakalipas pero hindi pa rin lubusang naiintindihan ng mga pinunong monghe ng Temple of Enchanted Retreat ang tungkol sa kakayahang ito. 10 taon na ang nakalipas ng maging pinuno ng templo si Rama, sa wakas ay naintindihan nito ang kahalagahan ng Thousand Buddhas. Napakalawak ng pamamaraan ng Thousand Buddhas, mayroon itong 7 antas. 10 taon ang nakalipas ng ika-4 na level lamag ang narating ni Rama. Kahit na mayroong Thousand Buddhas teknike, ay hindi sigurado si Rama kung tuluyan niya bang matatalo si Donoghu. Kung sa bagay, isang sinaunang grand weapon ang Skyway-breaking axe, pero matatag ang paniniwala ni Rama na hindi ito dapat maging problema para kanyang iwasan ang pinakamalakas na pag-atake si Donoghu kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas. Naramdaman ni Rama na maraming lakas ng kanyang enerhiya ang mauubos ng Skyway-breaking axe. Mukhang hindi mapapantayan si Donoghu, pero gamit na ang kanyang internal na enerhiya. Buzz! Isang mataas na pamamaraan ng Budista ang Thousand Buddha. Nang maipakita ang pamamaraan ay kaagad na nagliwanag ang kalangitan. Pagtapos ay nakita ang anino ng Buddha sa likod ni Rama bago magpakita sa kanyang harapan ang malaking Buddha seal. Isang bakas ng palad ang Buddha seal, pero tinawag itong Buddha seal sa Budismo. Ilang libong kilometro ang lawak ng diametro nito. Kaya nitong balutin ang kalbong bundok. Nanginig sina Debra at Shentel nang maramdaman nila ang walang hangganang lakas ng Buddha seal. Nasugpo nito ang kanilang kabuuan, labis na nasabik ang dalawa. Dapat ka nang sumuko, mister. Sigaw ni Rama nang mabilis na umatek pababa ang malaking Buddha seal. Nag-iiba ang daigdig kapag dumadaan ito. Ano? Sumigaw si Donoghu nang mabilis nitong itaas ang Skyway-breaking axe para labanan ang pag-atake. Boom! Humampas ang Buddha seal sa Skyway-breaking axe at sumabog ang nakakatakot ng lakas ng Buddhist. Nagliwanag sa buong lugar ang gintong ilaw ng may lawak na ilang daang kilometro. Puff! Dumura si Donoghu nang lumipad ang kanyang katawan dahil sa epekto nito. Tama si Rama, naubos ang kanyang internal na enerhiya matapos paulit-ulit na ginamit ni Donoghu ang kanyang Skyway-breaking axe. Kaya naman wala itong naging pagkakataon para labanan ang pag-atake ng Thousand Buddhas. Bumalik ang balanse ni Donoghu matapos niyang maitapon ng may layong ilang daang kilometro. Pagtapos ay dumura pa ito ng mas maraming dugo. Medyo nanghina si Rama matapos niyang gawin ang pamamaraang Thousand Buddhas. Pero di hamak na mas mabuti ang lagay nito kaysa kay Donoghu dahil isa siyang magaling na monghe. Hua! Gulat na gulat sina Debra at Shentel nang makita nila ang pangyayari. Nagawang talunin ni Rama si Donoghu. Napakalakas niya. Masyadong nakakatakot ang kakayahang ipinakita ni Rama. Mister! Mayroong banayad na ekspresyon sa mukha ni Rama habang nakatingin ito kay Donoghu.
Kalmado itong nagsalita, kahit gaano ka pakalakas, isa ka lamang patak ng tubig sa napakalaking karagatan sa harap ng malaki, at walang hanggang kapangyarihan ng Buddhist. Gusto mo na bang magsisi ngayon? Kalbong asno. Tigilan mo ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Kailangan kitang patayin ngayong araw. Nilabanan ni Donoghu ang kahinaan sa kanyang katawan. Mariin itong hinawakan ang SK while breaking axe, habang nakatitig kay Rama. Mukhang matindi ang galit sa kanyang mukha nang sugurin nitong muli si Rama. Matindi ang panghihina ni Donoghu, pero hindi nito pinalampas ang pagkakataon. Nakapunta na ito sa siyam na kontinente. Kahit si Daryl ay hindi ito padalos-dalos na haharapin. Isa pa, hindi ito makapaniwala na natalo siya ng isang monghe ng gabing iyon. Nakaramdam ng kahihiyan si Donoghu, despredado itong patayin si Rama. Patagong umiling si Rama nang muli itong lapitan ni Donoghu. Tao, tap, tap. Nang sumunod na segundo ay kalmado nitong iniwasan ang pag-atake ni Donoghu. Pagtapos ay tumalikod at nagawa nito isara ang acupoints ni Donoghu gamit ang mabibilis na paggalaw. Di hamak na mas malayo at mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa kay Donoghu. Matapos ang ilang sandali ay nanginig si Donoghu, hindi na nito magawang gumalaw. Mr. Tahimik na tiningnan ni Rama si Donoghu at nagsalita. Mahabagin at mabait sa mundo si Buddha. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, basta tuluyan lang nitong tigilan ang masasamang gawain at gumawa ng mabubuting bagay ay papatawarin at tatanggapin siya ni Buddha. Natalo kita. Anong pang gusto mong sabihin? Hindi malakas ang boses nito pero nakakakumbinsi. Itinapon ni Donoghu ang kanyang ulo pataas at tumawa sa langit, mayabang at hindi pa rin ito natitinag. Gusto mo akong maging masunurin? Kakakilala mo lang sa akin, kalbong asno. Naging emperor ako ng Westrington, at mayroon akong sinaunang grand weapon. Wala sa buong mundo ang makakapagpasuko sa akin, kahit na ang Buddha, ay hindi iyon magagawa. Nandilim ang mukha ni Rama, lumaki ang gulat ng mga mata nito, habang matinding nakatitig kay Donoghu. Bilang isang monghe ay palaging sinunod ni Rama ang prinsipyo ng pagiging mahabagin, pero alam nito kung saan titigil. Ginalit si Rama ng malupit na pahayag ni Donoghu patungkol sa Buddha. Amitabha! Nang sumunod na segundo ay binigkas ni Rama ang pangalan ng Buddha, at malamig na nagsalita. Dahil ayaw mong makinig, huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit. Klang! Inilabas ni Rama ang kanyang kutsilyo ng monghe. 1 metro ang haba nito at nagningning rin ito sa ilalim ng liwanag ng madilim na kalangitan. Ang kutsilyo ng monghe ay ang aparatong ginamit ng mga monghe ng Budista. Ngunit hindi ito isang sandalata, sa halip ay mas isa itong aparato na ginamit ng mga monghe sa tuwing sasapit ang gabi at sila'y matutulog sa kagubatan. Bilang punong monghe ng Temple of Enchanted Retreat, isang obra maestra ang aparato ni Rama, hindi ito isang ordinaryong kutsilyo ng monghe. Nagulat si Donoghu nang makita niya ito. Anong ginagawa mo? Nagpigil ng hininga ang nasa gilid nilang sina Debra at Shentel. Kahit na masama at karapat-dapat na mamatay ni Donoghu, ay nakuha ng nakakatakot ng ekspresyon ng monghe ang kanilang ekspresyon. Hihiwain niya ba si Donoghu? Hindi ito sinagot ni Rama. Sa halip ay hinatak niya si Donoghu at naglakad sa likuran ng kalapit na burol na nabuo noong yumanig ang kalbok bundok sa nakaraang labanan. Sapat ang laki nito para harangan ang paningin ni Debra at Shentel. Mas lalong na-curious ang dalawang babae. Gusto nilang tingnan kung ano ang nangyari pero walang tapang ang mga ito. Habang hinuhulaan ni Debra at Shentel ang susunod na aksyon ni Rama, ay may narinig silang malakas na sigaw mula sa likuran ng burol, malinaw ang tunog nito sa katahimikan ng gabi. Iyon ay si Donoghu. Ilang segundo ang nakalipas nang magpakita si Rama kasama si Donoghu. Gasp! Nanginig at nagulat sina Debra at Shentel, na mula ang mukha ng dalawa. Kinapon ng monghe si Donoghu. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Rama. Hinawakan nito ang isang kamay ni Donoghu, samantalang hawak nito sa kabilang kamay ang bugoang bagay. Maputla at naninilaw ang mukha ni Donoghu, habang pinagpapawisan ito ng malamig. Para itong tuyong hipon na nakabaluktot, mayroong dugo sa bandang ari nito. Gumaan ang loob ni Debra at Shentel sa nakitang pangyayari, pero nagulat din ang dalawa. Napagdesisyunang maigi ng monghe ang kanyang nagawa, malupit at wala rin itong awa.
Matapos maikapo ni Donoghu, hindi na ito makakagawa ng kapahamakan sa mga babae pero tuluyan nang masisira ang kanyang buhay. Kalbong asno. Tiniis ni Donoghu ang matinding sakit habang nakatitig itong masama kay Rama. Pagkatapos ay suminghal ito at nagkiskis ng ngipin. Mas mabuting patayin mo na ako ngayon. Kapag bumalik ang aking enerhiya, ay hindi lamang kita papatayin, pupunta rin ako sa Chaotic Mountain Range, at huhugasan sa dugo ang Temple of Enchanted Retreat. Kulay dugo ang mga mata ni Donoghu, nang sabihin niya iyon, nilamon ng galit at puot ang kanyang puso. Tuluyan nang nabaliw si Donoghu. Hindi nito kailanman inakala na magiging napakalupit ni Rama sa kanya para sirain ang kanyang buhay, habang buhay. Kaya niya pa bang maging lalaki? Anong magagawa niya kahit na nasa kanya ang Eskewa Brilling Axe, at may malakas din itong internal na enerhiya? Pagtatawanan lamang siya ng mundo dahil sa pagkawala ng napakahalagang bagay para sa isang lalaki. Habang iniisip niya ito ay mas lalong tuminti ang kanyang galit. Hindi na makapaghintay pa ang lalaki para kainin ng buhay si Rama. Ilang libong beses na mamamatay si Rama kung nakakamatay lamang ang pagtitig ng mga mata. Ngunit nanatili sa posisyon si Rama, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon nang harapin niya ang galit at pagkamuhi ni Donoghu. Tumalikod si Rama para humarap kina Debra at Shentel. Nagsalita ito. Miss, tinalo ko ang masamang lalaking ito. Pareho na kayong ligtas kaya please lang, bilisan niyong umalis dito. Oh. Nagkatinginan sina Debra at Shentel nang pareho silang nag-alangan. Nabigo si Debra sa ginawa ni Donoghu. Gusto nitong makita kung anong gagawin ni Rama kay Donoghu matapos niyang kapunin ang lalaki. Gayunpaman, hindi nangyalam ang parehong babae matapos nilang maramdaman ang nakakatakot na aura ni Rama. Tumango at sabay na bumaba ng bundok ang dalawa. Huminga ng malalim si Rama pagkakita nitong nakaalis na ang dalawang babae. Nang sumunod na segundo ay lumingon si Rama at tahimik na tiningnan si Donoghu. Pagtapos ay malinaw itong nagsalita. Tinanggal ko ang parte ng iyong katawan dahil ayaw kong mayroon ka pang hahamaking mga inosenteng babae. Sunod ay lilinisin ko ang mga masasamang kaisipan at nakakamatay na intensyon sa iyong puso. Taimtim na pinulot ni Rama ang string ng mga Buddhist beads. Tiningnan nito si Donoghu at nagsalita. Nakatanim na sa iyong kaibuturan ang nakakamatay na intensyon at masasamang pag-iisip. Magiging mahirap para sa iyo ang magsisi sa loob ng sandaling panahon. Napagdesisyonan kong kukunin kita bilang aking alagad at ituturo ko sa iyo ang kaalamang Supreme Buddhism, inaasahan kong maililigtas kita sa iyong mga kasalanan. Handa ka bang tanggapin ito? Sa Buddhism, mas kailangang iligtas ang mas masasamang tao. Nanigas ang katawan ni Donoghu nang marinig niya ang sinabi ni Rama. Parang sasabog ang nanunuot nag-alit nito, halos sumabog sa apoy na ang nag-aalab nitong mga mata. Hindi na ako isang kumpetong lalaki dahil sa lalaking ito, at ngayon ay gusto niya akong kunin bilang kanyang alagad. Paano ko haharapin ang mundo kung papayag ako sa kanyang kagustuhan? Gusto mo akong maging alagad mo? Sa wakas ay nagsalita rin si Donoghu, galit itong tumitig kay Rama. Kalbong asno, hindi ako kailanman pupunta sa iyong panig. Mas mabuting bilisan mo ang pagpatay sa akin. Kundi ay pagsisisihan mo ito. Paos ang boses ni Donoghu, parang galing ito sa impyerno. Hindi ito makapaghintay para pagpirasuhin si Rama. Bakit siya magiging alagad nito? Well. Umiling at nagsalita si Rama. Hindi ako palaging pumapatay. Dahil ayaw mong maging alagad ko ay hindi ko ito ipipilit sa'yo, lalo na ang kunin ang iyong buhay. Pero para mapigilan ka sa paggawa ng kasamaan sa hinaharap ay wala akong ibang magagawa kundi ang sirain ang iyong pag-cultivate at kunin ang iyong Eskewa Breaking Axe. Sa ganitong paraan ay hindi ka na magiging masama pa kapag naging maayos na iyong lagay. Tama yon. Ang prinsipyo ni Rama ay huwag pumatay kung hindi niya ito mapigilan. Kundi ay hindi nito kakaponin si Donoghu, pero papatayin niya ito. Nagulat si Donoghu, natakot at nataranta ito. Ayaw akong patayin ng kalbong asnong ito. Gusto niyang sirain ang aking pag-cultivate. Nandilim ang mukha ni Donoghu at kumabog ang kanyang puso. Hindi na siya isang kumpletong lalaki. Ano pa ang punto ng kanyang buhay kapag nawala ang kanyang pag-cultivate at kapag siya ay namuhay na parang isang ordinaryong tao? Patawad, Mr.
Dahan-dahang itinaas ni Rama ang kanyang kamay at nilikom nito ang kanyang internal na enerhiya. Handa na ang lalaki para ilagay ito sa larangan ng enerhiya ni Donoghu. Sandali. Nang biglang mabilis na sumigaw si Donoghu. Pagtapos ay yumuko ito at pinagkiskis ang mga ngipin para matiis ang matinding sakit. Handa akong maging alag mo. Susundin kita, aking master. Sininghal ni Donoghu ang mga salitang iyong habang nagkikiskis ang kanyang mga ngipin, halata ang pagkamuhi at pagkaayaw sa kanyang mga mata. Nag-atubili itong tawagin si Rama bilang kanyang master at sumali sa Buddhism. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Kapag hindi siya pumayag ay aalisin ni Rama ang kanyang pag-cultivate kaysa patayin siya nito. Iyon ang resulta na mas kinaayawan ni Donoghu kaysa kamatayan. Pinag-isipan ito ni Donoghu. Magkukunwari siyang pumayag sa kasunduan. Pero kapag bumalik na ang lakas at gumaling na ito ay hahanap ang lalaki ng paraan para patayin si Rama. Isa pa, tanging ang paghihiganti na lang ang nais nitong gawin kapag nanatili siyang buhay at malakas, wala nang halaga ang ibang bagay. Tumango sa saya si Rama nang marinig niya ang sinabi nito. Sandaling napaisip ang lalaki. Bibigyan ka ng pangalang Dharma ngayong sumali ka na sa Buddhism. Tatawagin kang Vikara dahil inaasahan kong magiging bago ang iyong kaluluwa at magbabago ka para sa mas ikabubuti ng lahat. Opo, Master. Walang reaksyon sagot ni Donoghu. Pero ilang libong beses nitong minura si Rama sa kanyang puso. Mag-iingat ka, kalbong asno. Magdurusa ka kapag nakahanap ako ng pagkakataon, magdurusa ka ng mas masahol pa sa kamatayan sa mismong mga kamay ko. Samantala, sa Mid-City sa kontinente sa World Universe. Pinamunuan ni Yang Jian ang libo-libong mga sundalo at nagtayo ng kampo sa labas ng syudad. Ilang araw na ang nakalipas nang sakupin ni Yang Jian ang Yunzhou City. Pagtapos ng sandaling pagpapahinga, ay nagpatuloy ito sa pagsakop sa mga syudad. Labis itong naging matagumpay at narating niya ang Mid-City sa loob lamang ng ilang araw. Pinag-utos ni Yang Jian sa kanyang mga tauhan na sakupin ang syudad pero nagawa itong pahintuin ng ibang mga sekta. Walang laban sa North Moana Army ang pamilya Carter at mga elites mula sa iba't ibang sekta. Ngunit kapital ng World Universe ang Mid-City. Ito ang pinakamaunlad at pinakamalagong syudad sa kontinente. Halos 5 beses ang lawak ng lupain nito kumpara sa syudad ng Yunzhou. Pinakamalakas din sa kontinente ang pamamaraan nito sa pagdepensa. Maswerte ang pamilya Carter at ang ibang mga kontinente sa kakayahan ng mga ito para dumipensa laban sa pag-atake ng North Moana Army. Dahil sa tulong ng mga tao mula sa Mid-City pati na rin ang malakas na pagdepensa, nagawa nilang panatilihing ligtas ang syudad. Hindi na gumawa pa ng aksyon si Yang Jian matapos nitong mabigo sa pagsakop sa syudad. Sa halip ay nag-utos ito sa kanyang hukbo at sa iba pa na magpahinga at magpagaling sa kampo. Hindi nagtangka ang pamilya Carter na ibaba ang kanilang pagbabantay. Pinagtibay nila ang kanilang mga depensa sa Mid-City. Sa parehong sandali ay nagpadala ng tao ang mga ito para obserbahan ang galaw ng North Moana Army at para maghanda kung sakaling muling aatake ang kanilang mga kalaban. Madilim sa buong Mid-City. Sa kampo ng militar ng North Moana Army. Problemado si Yang Jian nang umupo ito sa upuan ng Commander-in-Chief. Napakunot din ang noo ng katabi nitong si Zhang Ju, at kabadong nagpigil ng hininga ang kanilang mga general. Mukhang kalmado ang kapaligiran sa kampo ng military, pero mabigat at malungkot ang pakiramdam ng lahat. Labis na nainis si Yang Jian. Naisip nito na makukuha niya ang Mid-City sa isang iglap lang, pero nabigo na ito sa kanyang unang pagsubok. Karapat-dapat ang Mid-City sa pangalan nito bilang pinakamalaking kontinente. Mayroon itong malaking populasyon at marami rin itong pamamaraan sa pagdepensa. Iyon ang dahilan kung bakit nahirapan si Yang Jian para sakupin ito. Biglang lumabas ng dahan-dahan ang nasa unahang general na si Jake. Maingat itong nagtanong. Kamahalan, gusto mo bang subukang muli na sakupin ang syudad bago magdilim? Kumuway at umangil si Yang Jian. Bakit ko naman iyon gagawin? Sigurado ka bang kaya mong lampasan ang kanilang depensa? Nahiya si Jake. Mababa ang boses nito matapos ang sandaling pag-iisip sa tanong. Sa lakas ng ating hukbo sa ngayon ay magagawa natin ito kapag ginawa natin ang lahat. Hindi ko ba alam iyon? Malamig na sabi ni Yang Jian.
Huwag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa mga nasawi sa atin. Maraming namatay at nasugatan na mga sibilyan sa Mid-City. Nakarinig na ako sa publiko noong sinakop ko ang mga ibang syudad. Gusto mo bang isipin nilang malupit ako? Nairita si Yang Jian. Tama si Jake, masasakop nila ang syudad kapag ginawa nila ang lahat. Subalit paniguradong masisira ang Mid-City sa proseso. Ang pinakamahalaga ay ayaw mag-iwan ng masamang impresyon ni Yang Jian. Mayabang at masaya na sa sarili ni Yang Jian. Nais nitong sakupin ang 9 na kontinente para maging napakalakas na emperor. Ngunit nagbigo itong ikonsidera ang mga sibilyan noong sinakop niya ang ibang mga syudad. Kaya naman nakagawa ito ng gulo at may mga syudad na hindi kontento sa publiko. Masama ang naging pakiramdam ni Yang Jian. Pinag-isipan niya iyon at napagdesisyonan niyang kailangan niyang masakop sa matipid na paraan ang Mid-City at subukang hindi hamakin ang mga inosenteng tao. Mabilis na lumuhod sa sahig ang awkward na si Jake, nagpanik ito. Wala po akong masamang intensyon, kamahalan. Sinubukan ko lamang ipahayag ang bigat ng loob niyo at umasang masasakop natin ang Mid-City sa lalong madaling panahon. Hindi na ito inisip pa ni Yang Jian dahil sa labis na pagkabigo. Sa halip ay ikinuway niya ang kanyang kamay at sumenyas kay Jake para umatras. Pagtapos ay tinagilid ni Yang Jian ang kanyang ulo para makita si Xiang Ju. Mayroon ka bang magandang plano, tagapagpayo ng militar? Huminga ng malalim si Yang Ju, nag-isip at nagsalita. Gustong sakupin ng kamahalan ang Mid-City sa pinakamababang halaga at susubukan din itong hindi madamay ang mga sibilyan. Mayroon akong paraan para gawin yon, pero hindi ako sigurado kung magtatagumpay ako. Tagapagpayo ng militar, please sabihin niyo sa akin ang inyong plano. Labis na natuwa si Yang Jian, inunjok nito si Xiang Ju na ilabas ang kanyang plano. Bahagyang ngumiti si Xiang Ju bago ito magsalita. Napakasimple lang ng aking paraan. Ipadala natin ang ilan sa ating elites patungong Carter Mansion at ipakidnap si Susan. Magiging maayos na ang lahat pagtapos noon. Wala sa paligid si Daryl at si Susan ang mag-uutos sa kanilang magiging estratehiya. Kapag nahuli na natin siya ay mawawalan ng pinuno ang World Universe, magkakagulo sila. Mukhang naging malaki ang tiwala ni Xiang Ju matapos niyang magbigay ng suhestyon. Tinuro niya ang lamesang nasa kanyang harapan at nagsalita. Muli kong tiningnan ang Carter Mansion. Ito ay nasa hilagang silangan ng Mid-City, mayroong mga kalbong burol at kagubatan sa bandang norte. Hindi ito mahirap pasukin. Gayunpaman, hindi ko masasabi kung mahuhuli ba natin si Susan. Tumawa si Yang Jian. Labis ang kanyang tuwa at seryoso itong nagbigay ng papuri. Gusto ko ang iyong pamamaraan. Perpekto. Subukan nating gawin. Hahayaan ko na ito sayo, tagapagpayo ng military. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.